Pag nakikita niyo sa mga coffee shop, akala niyo dali lang. Pero pag nag-start kayo mag-aral, medyo mahirap siya sa simula talaga. Ang konti, mahulog na. So, ito siya. Hi guys, nandito pala kami ngayon sa Tanay Rizal sa may Topico Philippines. Dito yung main nila, tapos dito yung bilihan ng mga coffee machine. Tapos kapag bumili ka ng coffee machine nila, may libreng seminar. Kaya sinadya to para dun sa seminar, bibili ng coffee machine ngayong araw. Tapos ngayong araw din yung seminar. Nandun ako sa loob kanina, kaso nga lang nahihiya ako mag-vlog, kaya dito na lang muna ako sa loob ng kotse. Babalik na lang ako doon pag sa seminar na. Inform ko lang po sila yung sasaksakan ko sa inyo po. Gumagana naman yung sa Omni ng mga adapters. Kailangan lang po natin kasi ng source yung mga parts na matataman. Pero kung may mabibili po sila kasi yung adapter po kasi power on po tayo. Pag power on natin, mag-click siya. So, alternate blinking, ibig sabihin nag-click yung machine natin. So, pag nagpa-click po siya, dito natin siya ba? Sa bilis naman natin, para na rin po sa buhay po ng machine nito. Mas maganda po sana kung medium roast po siya and then hindi po sa oil. Kasi may tendency na mag-rust po agad yung smoke. Lalo medium roast lang. Opo, kasi madalas sa dark roast natin, ma'am, may itatago po lahat ng imperfections. May bato, may kahoy, tapos minsan mga bad leaves po nilalagay nila kay dark roast para lulutuin lang po nila ng susunodin lang nila tapos hindi nila mapapansin. Mas pansin po kasi pagka kay medium roast. And then, kung mapapansin nyo ma'am, hindi siya nagre-reflect yung light sa kanya. Mas okay, opo. Mas okay pagka hindi siya oily o hindi siya moist. Kasi yun nga po, mag-stock siya kay birth. Bago po tayo mag-produce ng coffee, bakal ko lang po yung tatlong kailangan natin para makita natin kung good shot siya or bad shot. Yung tatlong indicators ng good shot po is first, kailangan yung seconds niya po, sabi ko po kanina, 25 to 30 seconds. And then, yung pressure niya po, 7 to 9. Pero dito po sa atin ang gagamitin po natin since naka-double shot tayo ma'am. So, standard po kasi worldwide is 18 grams to 22 grams. 20 grams times 2, 40 ml po dapat yung nakukuha natin. So, yung 40 ml na yun, kailangan 25 to 30 seconds, 7 to 9 po yung bar pressure. Yun po yung tatlong indicators ng good shot. Then, malalaman naman po natin kung good shot siya or bad shot kasi titikman naman po natin. Umabot din ng 1 hour yung seminar guys. Tsaka hindi rin pala madali yung yung pagbabarista. Ang pinaka-crucial part dun sa pagtitimpla ng kape, yung sa grinding ng coffee. Dun daw mag-start kasi yung sa lasa nung sa kape. Basta medyo complicated. Nakikita nyo sa mga coffee shop, di ba? Akala nyo dali lang. Pero pag nag-start kayo mag-aral, medyo mahirap siya sa simula talaga. Ang sabi lang talaga is muscle memory na lang talaga yung paggawa ng kape. Pero kaya naman, yun nga, practice lang ng practice. Ang problema lang doon yung madaming masasayang na coffee, milk, ganyan. Siyempre, nag-taste test, tinatry nyo yung mga kung paano yung tamang process nung sa grinder, dun sa coffee machine, yan. Kaya medyo mahirap siya sa simula. Pero pag tumagal-tagal na yan, madali na lang yan. Kasi nga, makakabisado naman na yan ng yun nga, muscle memory na lang. So yun lang, inaantay lang namin yung car kasi ibababa dito para kunin yung machine tsaka yung mga supply na bibilin dito. Ayan lang yung maganda dun sa nila kasi yung customer service nila 24 hours. Ito na pala yung coffee machine. Espresso machine pala. Oh.
Hi guys! Kagabi hindi na ako nakapag-vlog. Ngayon natin itutuloy. So, unbox muna natin. I-assemble na rin natin to. So, medyo hindi maganda yung pagka-deliver. May sira dito sa part na to. Ito. Sira siya. Pagpasensyahan nyo na yung background dahil maingay na ginagawa dun sa kabilang bahay. Sana magawa ko ng matino. So muna tayo sa part nito. Hay, sa wakas. Tapos ko din ang ano niya. Next tayo. Kasi nga, sabi si Henry C. Yan. Tapos, 12 din. Nasa yan 12. Isa pang 12. Papakahirap ako kanina. May number pala. Yan. Tapos, next. 13. Ito, 13. Tapos, mas na yung next. Yung ano muna, 11. Anong number to? 11. Sa wakas, natapos ko din. Ngayon, ang open naman natin ay yung biniling espresso machine. So, kunin muna natin guys. Bale, ito pala guys, yung espresso machine. Nabili siya dun nga sa Topico. Dun sa sa bago tong video na to. Yan, makikita nyo. Pero, yung branch nila, yung main branch nila sa Taytay makikita. Yung una kasi namin pinuntahan sa may Quezon City. Yung lahat ng machine nandun, pati yung seminar. Kapag bibili kayo, may seminar kung paano gumawa ng espresso. Yun lang. Tsaka yung paggamit ng machine. Yun lang yung tinuro. Pero umabot din ng halos 1.5 hour, mga ganun. Ito yung previous nga. Yan. Ito yung na-explain din kahapon. Yan. Pinakita naman na kahapon to kaya hindi ko napapakita. Ito, paano to? Hirap. Ayan. Kunti na lang. Kakayanin kaya to? Easy lang tayo at baka mahulog. Ano naman, mahal siya, hindi siya mura. Pero pag nahulog, mapapamura ka. Kaya, dahan-dahan lang. Sabi
din natin to. So, ito siya guys. Yan o. Harap natin. So, ito siya guys. Aesthetic, di ba?